So, yung unang part guys, jump ball muna tayo. So, si Kai Sotto yung magja-jump ball dito. Nice. So, good job doon. Kitang-kita natin. Advantage yung height ni Kai Sotto. Nakuha natin yung first possession sa ball game na to. Ayan, pasa kay Brownlee. Scottie Thompson. Brownlee to Abay. Junmar Fajardo. Tumira ng perimeter Mintis. Okay. Ayan. So yun yung una kong na-identify na opportunity or room for improvement para dito kay Kai Sotto. Hindi siya necessarily an error, pero ano siya, coaching opportunity pa rin for me based on my opinion. So please hear me out. So kung babalikan natin yung play guys. Ayan. Pinasa kay Junmar. Okay. So okay naman. Okay naman kasi nandun yung attempt ni Kai Sotto na pumunta dun sa loob ng paint para makuha ang rebound, pero naunahan pa rin siya ng dalawang New Zealand players. So mas na-establish ng dalawang New Zealand players yung position for the rebound, okay? So mas naging alert sila or one step ahead kay Kai Sotto dito in terms of good positioning or backs out, okay? Again, so Kai Sotto, ito na naman yung mga dating opportunity na nakikita ng iba ring mga basketball analyst na kailangan pang i-improve ni Kai Sotto yung pagiging alert niya when it comes to boxing out, okay? Pero tingnan natin yung mga susunod na mangyayari. Okay? So bola na ngayon ng New Zealand. Okay, binali pa. So yun yung sa opinion ko kung bakit siya opportunity, kasi kung naunahan lang ni Kai Sotto yung dalawang New Zealand players na pumasok for the rebound, or kung mas na-box out nga ng maigi yung dalawang players ng New Zealand, most likely baka nakuha niya pa yung rebound, and instead na makascore yung New Zealand dito sa play na to, dapat puntos ng Gilas Pilipinas. So yun lang yung nakita kong opportunity for this first Gilas Pilipinas error or opportunity sa first quarter ng basketball game na to.